Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Trillanes hindi na umano tatakbo sa 2028. Kinumpirma ni dating Senador Antonio Trillanes IV na hindi na siya sasabak sa 2028 elections anumang posisyon man, lokal o nasyonal. Sabi niya, ako po ay nakapagdesisyon na hindi na ako tatakbo sa 2028. Ayon kay Trillanes, ang pasya ay bunga ng maingat na pagninilay at paniniwalang panahon na upang magbigay daan sa ibang leader. Iginiit din niyang hindi ito pagtalikod sa kanyang mga advokasya, kundi isang hakbang upang mabigyan puwang ang bagong liderato at mga panibagong mukha sa politika. Matatandaang nabigo si Trillanes sa kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Caloocan noong halalan ng 2025. Bago nito, muli siyang kumandidato sa pagkasenador noong 2022, ngunit bigo siyang makapasok kahit man lang sa top 20 ng senatorial election results. Okay. So, may bago pa ba? May bakit pa niya sinasabi na hindi na ako tatakbo? Parang meron yatang nag-uudyok sa kanya ng mga followers niya na tatakbo ka, mananalo kang senador. Kaya siguro, yun, sinasagot niya na hindi na ako tatakbo. Iba naman. So, tingnan natin ano ang gagawin niya para sa 2028. Ang nakikita ko, susuportahan niya ng todo kahit sinong kandidato na pwedeng makatalo kay BP Sara. Siya yung nagsusulong sa idea na dapat ang mga kakamping makipag-alyansa sa mga Marcos para mas mataas yung chances nila na manalo laban kay BP Sara. Dalawa sila ni Mr. Ronald Llamas na nagsusulong na dapat ang kakamping at ang Marcos ay magsanib puwersa. So, to me, it's a wise decision ni ex-Senator Trillanes kasi nga, kung mismong pagkamayor sa Caloocan ay hindi siya nanalo, landslide win, malayo ang agwat. Nakalimutan ko na, nakita ko yung resulta, malayo. Kasi sabi ng kaibigan ko, botante sa Caloocan, mahal ng karamihang taga Caloocan, mahal nila ang mga malapitan political clan doon. Ang Caloocan matagal ng pinamumunuan ng mga malapitan. Trillanes, although doon ata siya na ipanganak, kaya doon siya tumakbo, kaya lang hindi siya kilala. Di ba nung before May 12 election nung last year, nangangampanya siya, dumadaan siya, hindi siya pinapansin ng taong bayan. Na nagpupumilit siyang makipag-alaman, o kailangan ang mga tao parang umiiwas pa sa kanya. So, ayun. Nung 2022, talaga mababa ang kanyang wala na napulaan kung sa Bisaya. Nung una siyang kumandidato pagka-senador, kami sa Armed Forces, sinuportahan pa namin. Akala namin kasi makakatulong siya sa Armed Forces. And in fairness, maganda naman ang performance niya nung una as a senator. Nagbago lang ang lahat nung kinontra niya ang mga Duterte. Wala nang direksyon ang kanyang mga salita, puros galit at paninira na lang sa mga Duterte ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya doon siya nasira.
Kasi ang daming nagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kinakalaban niya. Tinawag tayo ng mga DDS na kulto. Kung ano daw ang sabihin ng ating leader, sumusunod na lang tayo kusa. O sige, kung kulto kami, isa pang church leader, Cardinal David, tinawag tayong mga kulto. Ang leader natin sa kulto, si Tatay Digong, tayong mga DDS, mga kulto na bulag na sumusunod, iniidolo natin ang Tatay Digong na inaakusahan nilang mamamatay tao. Violent daw. No, clone daw tayo ni Tatay Digong. Sige lang, masakit na salita, kaya lang that's part of democracy. Okay. So sa isang post nabasa ko, sabi niya, tutulungan na lang daw niya ang pinakamalakas na kandidato kasi kahit manalo siya sa national position, hahantingin lang daw siya ni VP Sara. Kaya, mabuti alam niya, honest siya na pag 2028, by God's grace, manalo si VP Sara, saan kaya magtatago itong si Mr. Trillanes? Nabanggit niya na yan na pag natalo daw si Hontiveros, sa Amerika na lang daw siya manirahan. Mayroon bang iiyak na Pilipino? Mayroon bang mawawala sa atin kung hindi na maninirahan si Mr. ex-Senator Trillanes sa Pilipinas? Ito ba? Isang economist, dating mataas na official sa Bangko Sentral ng Pilipinas, si Madam Cora Guidote, sabi niya, Trillanes, sabi niya, pag mapatunayan na totoo ang aligasyon ng mga Brave 18 Marines na itong si Trillanes ang nag-facilitate para mag-investigate secretly ang ICC sa ating bansa, Trillanes will go down in history as the Philippines' worst traitor. So, history will judge us. Kaya dapat ang buhay natin, bantayan natin para anong maiwan nating legacy dito, traitor or a patriot. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo ugero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So paano gid na mga buslot og tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? Pito na may katuig mo. Pito na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa pito na katuig wala mo nakapalit og yero para lang nga mapulian ang inyong atop. Tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod, Gamo sa rabi ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw ra gyud. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Naa. So pila ka buok imong estudyante? Upat. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlawan nimo. Ulang gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala gyud. Oo. No nga gitawangan ko ninyo. Oo. Nakatupra gid ko sa akong sinya pila na katuig. Oo. Salamat po sa nagtabang sa kuha. Oo, lagi. Nga dili na kaya maulanan. Di na gyud.
Asa man imong asawa karon niya? Naglakaw man. Naglakaw siya. So ikaw lang ang naakaron sa balay. So salamat kayo.